Hindi naman bobo ang Chinese masters, communist masters sa Beijing para i-implicate yung sarili nila, di ba? They need plausible deniability, ang tawag doon, mga DDS. They need plausible deniability. They need cover. And that cover was CTGN to continue to provide funding to the DDS cult through SMNI. Kasi naubusan na sila ng pera. Di ba? So ngayon, sana ngayon nagre-resort ng technique ng mga DDS. May mga private funders na sila. Yung mga may mga kaso na, sila na yung nagpupundo. Si Chavez Singson, si Crying Leandro Leviste, di ba? Si Ate Leandro. Oh, billion pa naman yung kinulimbat nila. Ang pinakamatalino among all these corrupt politicians, ang isa sa pinakamatalinong tactic ay yung ginawa ni Loren Legarda sa anak niya. Na ngayon pinagyayabang pa talaga nila. Bobo talaga si Leandro. Hindi talaga siya matalino. Na-expose si Leandro Leviste na bobo. Na isa siyang puppet ng nanay niya. Tingnan mo na lang yung paano siya magsalita, di ba? In-expose niya yung sarili niya doon sa na I'm funding my own campaign, 6 billion. Akala niya nagyabang siya. In-implicate yung sarili niya. Bobo nga, di ba? Hindi siya kagaya ng nanay niya. So, yung nanay niya, pinakage yung anak niyang si Leandro nung bata pa siya as genius daw. Di ba? Meron daw siya investment sa Tesla nung unang panahon. I think sa kay Elon Musk yung meron siya isang unang company bago Tesla eh. Pero nag-invest daw siya sa Tesla. Para plausible deniability nga para malaman saan nanggaling yung pera. Wala nga siyang pera doon sa kanyang solar company, di ba? Punta tayo doon. Kasi talagang pinag-aralan ko talaga yan eh. By the way, dati akong writer sa Amerika, sa isang conservative media sa Amerika, isa sa pinaka-influential. So, marunong ako magbasa. Okay? I worked there for several months. For politics, kino-cover ko yung kay Biden. Yung panahon ni Biden, 2023 yun eh. Yung January 6. So, I know how to read all these political events. So, itong si Leandro Leviste naman, di ba, pinackage siya ng nanay niya na genius daw. Genius yung anak niya. Di ba sinabi ni Lito Atienza sa interview niya if I'm not mistaken, interview niya sa Billionario News Channel. Sabi niya, sinabi daw ni Loren Legarda kay Lito Atienza, boy wonder yan. Anak ko yan. Matalino yan. Diba? Kasi ang naglabi lahat, ang gumawa lahat ng trabaho ay si Loren Legarda Paru-Paro. Di ba? Pinaligiran niya ang sarili niya, sina Mina Pakandaman, di ba? Mga may utak sa pagdating sa pera, di ba? Although, she was not able to pull it off. Not everything. Dyan siya, Mina Pakandaman, di ba? Na magaling sa proseso. Oh. Isa yun sa pinakamatalino. Bakit? Kasi nga, nakita nila na may pera sa mga kontrata sa gobyerno. Yung tinatawag na service contracts with the DOE. So, ang ginawa daw ni Leandro, according to DOE Secretary Sharon Garin herself, ginamit yung influensya, yung political influence, political tool during the Duterte. Di ba, unang-una, pinackage si Leandro as a genius. And then, nagtayo siya ng solar company. And then, sinasabi niya, may mga interview na galing daw sa Tesla, investments, etc. Yung pera na ginamit. Pero nalaman na nung nag-apply sila for franchise in 2019, wala silang I think 1 million lang yung capitalization nila. And then, tinanong, nasan yung capitalization nyo para malaman na mayroon kayo kakayahan? And I'm talking of the solar para sa bayan, ha? Kasi ang dami niyang corporation eh. Yung pinakataas yung Holdings, Inc. Solar Philippines Holdings, Inc. And then, under that was Solar para sa bayan, and then SPNEC. Yung isa, na binili ng Meralco and Gen. Diba? So, yung Solar para sa bayan, yun yung nag-apply ng 25-year contract with the government. Na trinabaho ni Loren Legarda. So nung tanongin, nasa yung pera nyo? Nasa yung capitalization nyo? Biglang after that,
nagkaroon 1 billion na daw. 1 billion na daw yung capitalization nila. Di ba? From nothing to 1 billion. Kasi siguro alam ni Loren na dahil malapit siya kay Duterte, okay na lang yan. Pero may mga nagtatanong eh. May mga nakakabasa ng pattern eh. Kagaya sabi niya, ibibenta nila to. Yun yung business model ni Leandro. They're selling contracts. Kasi nga, imagine mo, it's not actually contract that they're selling eh. Basically, that's yung tinatawag na na vehicle eh. Pero ang binebenta nila is yung monopoly. Alam mo, may kontrata sa isang area. Sila na yun. Sa kanila na yun for several years. Walang makakapasok dyan. So, ang nakita ni Leandro, yung nanay niya pala. Kasi puppet lang si Leandro, di ba? Bobo nga eh. Fake genius. Nakita ng nanay niya, yung mga puppeteers ng nanay niya, na magagaling. Pagdating sa pera at investment, magkakapera tayo. Pag nagkaroon tayo ng contract lang, gagamitin lang natin yung connection natin kay Duterte. Uupuan natin yan, then may bibili. Ang bumili, MGen Meralco, di ba? SPNet, yung pinagmamalaki niya, binili 30 plus billion. Ang puhunan lang yun is laway. Tapos pinagmamayabang niya na pinondohan niya yung campaign niya ng 6 billion. Saan nanggaling pera? Siyempre nanggaling sa private sector. Sasabihin, they can always claim na, okay, hindi naman nanggaling sa pera ng gobyerno yan. Pero ang hindi maintindihan kasi ng mga DDS is that political connection is currency. Okay? Mas malaki yung value ng political connection kaysa sa corruption, yung diretsang pagnanakaw. At mas delikado pa, mas worse. Kasi bakit? It's one of the worst forms of corruption. Kasi nga kinukurap mo yung connection na imbes na napunta sa mga may kakayahan, yung kontrata, wala. At ang nangyari pa, yung kanilang solar companies sa mga probinsya, ang mahal ng singil. So, binigyan na sila ng preferential treatment, ng connection. Binigyan sila ng, siguro subsidy din, ng monopoly. Sa promise na they're gonna provide affordable electricity, baliktad yung nangyari. Nagkapera pa sila. So, yun yung isa sa pinaka-worst na corruption ni Digonio. Kasi hindi yan mangyayari without Duterte at the helm. Okay? Hindi naintindihan niya maputangin ng DDS kasi medyo komplikado yung kwentong to. Pero pag titingnan mo, napakasimple lang. Okay? Ang kwento nito is, it's a mother. A mother na corrupt, na butterfly, political butterfly, na ginawang puppet yung anak niya. Ginawang genius, brilliant siyang genius. Boy wonder daw. Yun yung sabi ng witness na si Lito Atienza. Ginamit yung anak niya for the crony company na solar. Pero pag titingnan, niya yung nanay. Siyempre, maski yung anak, sabihin natin anak, wala eh. Magnanay sila eh. Blood is thicker than water. Sabi nga nila. Yeah, tama. Political connection is currency, sir, di ba? It's, kung nanonood lang kayo, kasi kung wala kang political connection, hindi ka magkaroon ng malaking kontrata. What you have, for example, na yung ninakaw mo, sabihin na lang natin, 1 billion without political connection, hindi mo malilinis yung pera mo. It's actually form of money laundering, di ba? Kasi pinagmalaki ni Leandro na galing sa private pera ko yan. Tapos tinanong ata nakalimutan ko yung nagtanong na ako na Cavite representative o Batangas ata, si Suarez pala, JJ Suarez. Saan naman nanggaling yung pera mo? Sa pinagbentahan ko. Ang bobo talaga. Leandro, di ba hindi siya nag-iisip? Bobo magtago. Ito bang, siguro dahil spawn lang talaga siya eh. Narcissist kasi. He couldn't help it. Narcissist kasi si Leandro. Di ba? Isa yan sa pinakamatalino. Yung pinag-isipan talaga na klase ng corruption na pwede ba bang ipagyabang, di ba? Di ba? Hindi mo talaga ninakaw yung pera. Galing yan sa Meralco nga, di ba, yung pera. Pero, hindi ka nagkaroon yan kung wala kang connection kay Duterte. So, ang tanong, magkano yung cut ni Dugongyo? Magkano yung cut ni Dugongyo? Posibleng wala. Posibleng wala. Di ba? So, nakakatakot yung Leandro na yan. Nagkaroon siya ng kapangyarihan. Kasi, tinitingnan ko pa lang siya. Sabi ko, puta, yung pinakamatindi dyan is, brilliant talaga siya. If you're gonna get to the previous articles, yung mga business articles, brilliant siyang genius. Diba? Genius daw siya, pero
May chismis na na-kick out daw siya from Yale, if I'm not mistaken. Or MIT. Basta nandun. Isang Ivy League school. Na-kick out na siya for plagiarism. Di ba? Kasi nga, titignan mo, wala siyang kakayahan eh. He's just the son of his corrupt mother. So, ewan ko, isa yun eh. Actually, yung model niya, inaisip-isip ko lang, yung finalo na model ng nanay ni Leandro, is yung ginawa ni Tantararan. Yung ginawa ni Mike Defensor. Okay, we're talking about Mike Defensor now. Same model, same template. Tawag doon template. Diba si Mike Defensor? Dati siyang political apparat check ni Gloria sa DENR. Diba? That department deals with permits and contracts. Just like DOE, diba? Service contracts. Oh. Pagkita, may isang expose noon, ay nakalimutan ko na yung media outlet eh, na nagkaroon siya ng 2 mining companies gamit ang land bank, di ba? Basta isang bangko na may influence ang government. Wala siyang kapital, laway lang talaga, it's all about laway lang yung puhunan. Wala silang kakayahan, wala silang technical know-how, wala silang capital, but everything was provided by the government through political connections under Gloria bilang siguro reward sa kanya ni Gloria sa pagiging political apparatchik niya. Yun lang yung talagang talent ni Mike Defensor. Kung titingnan mo, bobo siya. Tingnan mo, panoorin yung interview niya, yung sabi niya na ipinagtanggol niya yung sarili niya doon sa kaso ni Marcoleta na ano ba yan, parang ako yung tumulong sa akyat bahay, yung tinulungan ko siya makaakyat. Sabi niya, bakit daw siya bobo nga, di ba? Parang si Leandro Rin, tinulungan daw siya. Bakit daw siya dawit sa kaso ni Marcoleta? Eh, yung analogy niya is tinulungan lang naman daw yung akyat bahay, sabi niya. Kaya nga nakakatawa eh. Tapos pinalitan niya ngayon. After yung interview niya na pinalabas ng SMNI, if I'm mistaken, sabi niya, parang nag-jaywalking lang. Parang daw jaywalking lang. Di ba? Na hindi pala jaywalking, tumulong daw sa tumawid na matanda sa daan. Tayo na, parang akong dito. Natatawa lang ako kasi nga, bobo rin talaga yun. Ang talent talaga niya is yung pagiging political apparatchik. Yung pinaka-best term na gagamitin ko. What do I mean by that? What do I mean by the term political apparatchik? Yung operative. Operative for the party, for someone who is powerful. And that time, the powerful entity was Gloria na kinidnap si Ador Mawanay. Diba? Grabe. Sila yung unang pattern ng DDS eh. Pero medyo pa sila nun eh. Medyo refined kumpara sa mga DDS ngayon na pumapatay. At least nangingidnap lang sila, di ba? Oh, tapos pag dumating na, pag lumabas na, bumaliktad na. Yung mga fake witnesses. Wala ko lang yun. Parang sabi ni Lyricus, parang si Robin, di daw niya pinatakos si Bato. Oo nga, di ba? Yung mga, ang bobo nga yung mga argumento nila, yung mga depensa nila.